Breaking news po ito mga kababayan. Nako, eto na. Commodore Tariela, nabanatan ni Senator Robin Padilla. Talagang nasabihan na bastos ito. Tariela, ang bastos mo. Ayan o, Senator Robin Padilla napagsabihan si Jay Tariela sa issue ng karikatura. Dahil nga si Tariela, ginawang katatawanan si Xi Jinping. Yung picture, pinapangit pa mga kababayan. So dito, inong rumesbak na itong embahada ng China, ay parang si Tariela pa, ang Pilipinas pa, yung agrabyado. Mga kababayan ito, papaliwanag ko sa inyo. Hindi ako pro-China. Pero ilalagay natin sa lugar kung ano yung mga sinasabi natin. Lalong-lalo na po kung foreign relation po ito. Ito kasing si Tariela, akala mo leon na binubuli yung daga, mga kababayan. So ngayon po, si Senador Marcoleta at Robin Padilla ay sumabog na. Hindi sinasabi ng dalawang ito na sila ay pro-China. Pero, pakinggan po natin ang kanilang reaction dito. Si Tariela, mabubulaga dito, mga kababayan. Panoorin nyo po, mga kababayan. Ito po. Ang ginawa ni Admiral Tariela ay pinakikiusapan ko po siya na huwag niya ulitin. Sapagkat pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. O, kita nyo mga kababayan. Ang ginawa kasi ni Tariela, nung nagpa-presko nito, akala mo leon na naghahanap ng away. Akala mo makikipaggera ito. Mga kababayan, kahit sino, kung binastos mo ang presidente ng ibang bansa, asahan mo na babastusin ka rin. So ngayon mga kababayan, itong isa Tariela, pinapangaralan po ni Senador Marcoleta at ni Robin Padilla ng tamang pakikipag-usap, lalong-lalo na sa foreign relationship. Huwag basta-basta banat ng banat, ilalagay sa lugar. Buti sana kung si Donald Trump ka at magagawa mo lahat ng gusto mo. Hindi Yung China malakas na bansa ito. Paano kung binakbakan kanyan? Nagpaulan ng mga laser yan. O di pinahamak mo ang Pilipinas. Hindi ako pro-China mga kababayan, pero ilalagay natin sa tamang timing yung ginagawa natin. Presidente ng China yan, babakbakan mo. Ginawa mong katatawanan, di reresbaan ka rin ng pangbabastos. Itong sinasabi ni Robin Padilla, na si Tariela walang logic. Tignan nyo, pinangaralan ito. Ito pa. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Hindi naman po pwede na lagi tayong magpapaawa. Ayan mga kababayan. Yan ang sinasabi natin, may budget naman kayo. Abay, may canon nga kayo, host lang ng pangwashing ng kotse. Di bumili rin kayo ng higanteng gumawa kayo. Bumili kayo ng malalakas na Coast Guard ship. Hindi parang dibangkang dimotor lang. Tapos iiyak kayo pag aanuin kayo. Pag kinakanong kayo, iiyak kayo, di naman kayo gumaganti. Tapos ngayon maghahamon ng babastusin yung presidente ng China. O ngayon, iresbakan.
Si Tariela pa yung tagilid. Yung nagmamakaawa or paawa. Di ba? Ayan yung sinasabi ni Robin Padilla. Eh kung bombahin ka ng kanon, di bombahin mo rin, eh di naman kayo gumaganti. May budget naman kayo, ba't di kayo bumili ng malalakas na ng higanting Coast Guard ship? Eh parang bangka lang na demotor, na pangpasada. Eh anong mangyayari niyan? Nasaan ang budget ng Pilipinas dyan? Binulsa nyo rin. Binulsa. O yan ang sabi ng mga komento, nasaan ang budget? Ayan ang sinasabi ni Robin Padilla. Tapos nung binakbakan mo yung China ng presidente, nung niresbakan ka, ikaw pa yung nagsasabi, nasaan daw yung mga pro-Philippines? Bakit ipinagtatanggol pa daw ang China? O tignan, sinabihan si Marcoleta pro-China, si Robin Padilla pro-China daw. Hindi nyo nakikita mga tangalista, bobolista, mga pinkilista, dilawantista, mga bayadlista, makinig kayo. Maligo-ligo din kung minsan. Para mahimasmasan kayo, matawasan kayo. Lumugar kayo. Eh ngayon, binakbakan si Tariela, yun, umiiyak. Kala mo siya pa yung nakakaawa dito. Sabi naman ni Risa Hontiveros, ay parang maka-China na raw si Marcoleta. China bilang kakampi ni Marcoleta, may sagot si Hontiveros dyan. O, kita nyo mga kababayan, yung mga to, gusto makipag-away sa China. Pero yung flood control, hindi nilalabanan. Ang tatapang nyo sa China, pero yung mga totoong mga kurakot sa bansa, hindi nyo nilalabanan. Yan ang sinasabi ni Senador Robin Padilla. Ni Marcoleta, ang tatapang nyo pagkausapin China. Pero yung mga totoong magnanakaw, mga tahimik kayo, nagkukunwaring makabansa, pero hindi naman pala. Kunwari makabayan, ipinagtatanggol ang bayan, pinagtatanggol ang mga maralitang Pilipino, pero hindi naman pala, nagtatago sa sariling interes. Pagkukunwari. O kita nyo mga kababayan ko, sila ang mga sasabihin nyo pro-China si Marcoleta. Kayo ang mga pro-China. Ang gagaling nyong magpasabog, ang gagaling nyong kalabanin ng China, pero yung mismong mga magnanakaw sa bansa natin, tahimik kayo. Yan ang sinasabi ng mga tao. Sinasabi ni Robin Padilla at Marcoleta. Diyos ko po Lord. At parehas naman kayong tinatawag natin tanod ng Coast Guard kayo pareho. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag hindi naman pwede yun. Yun ang tinatawag natin na escalation. Pero kung dalawa kayong white ship dyan, at nagbombahan kayo ng tubig dyan, walang yun. Walang issue yun, walang escalation yun, dahil pareho kayong tanod baybayin. Pareho kayong nagpoprotekta ng coast natin. Pero para sa usapin, nang ikaw ay magtatalumpati at gagawin mong katatawanan yung Pangulo ng isang bansa, ay palagay ko, inuulit ko po, ako po ay oposisyon. Pero kahit sinong gumawa niyan sa presidente ko, hindi ako papayag. Ako'y tatayo din at talagang makakatikim din sa akin yun ng mga salitang hindi niya makakain. O ayan mga kababayan, o mga tangalista, bobolista, pinkilista, tototista, makinig kayo, dilawan, na nagpapakilalang mga tunay na makabayan. Diba? Sinasabi nyo, mahal nyo ang Pilipinas. Pero yung mga tunay na issue na nangyayari, gaya ng flood control, mga corruption, mga tahimik kayo. Pero pagka usaping West Philippine Sea, ang tatapang nyo. Diba mga kababayan? Gustong-gusto nilang kalabanin ng China. Pero pag binomba naman ng tubig, hindi naman gumaganti. Mga bobo!
Yan yung mga sinasabi ng mga tao. Ang gagaling nyo. Basta usapin China. Parang gusto nyo makipagdigma. Pero pag binomba na ng tubig, mga tamimi, ayaw naman lumaban. Yan ang sinasabi ni Robin Padilla at Marcoleta. Tapos binastos mo yung presidente ng China. Tapos binakbakan ka, ikaw pa yung paawa effect. Na nasaan daw yung mga Pilipino? Na makabayan, wala na. Dapat daw kalabanin natin ang China. Kalabanin. Pero pag binomba naman ng tubig, iyak naman, ayaw naman gumante. Puro West Philippine Sea pinag-uusapan nyo. Pero yung totoong issue na pinagnanakawan tayo, mga tameme kayo, tignan nyo, mga kababayan, yung mga matataas official natin, lalong-lalo na dyan sa AFP, na dinadawit din sa flood control na 15 billion. O yan ang sinasabi ng mga komento, naglabasan yung listahan ng mga opisyal ng gobyerno. Nandyan, mga nakinabang, matataas opisyal. O, nandyan din yung mga iba't ibang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng flood control. Wala, tahimik kayo. Pero West Philippines yan, tatapang nyo. Sasabihin nyo, kami ang tunay na makabayan, kami ang laging lumalaban. Pag winisikan ng water cannon, tameme, ayaw lumaban. Di ba mga kabayan, tatapang nyo? Yan ang sinasabi ni Robin Padilla. Tapos ikaw yung kinanti. Di ba? Ayaw lumaban. Ngayon, tapang-tapang. Itariela. Binastos yung presidente ng Di ba mga kababayan? Ako hindi ako pro-China pero pumapanig ako kay Marcoleta at Robin Padilla, may lohika. Na pagka foreign relationship, mag-iingat-ingat ka sa sasabihin mo. Buti sana kung isa kang bansang Amerika at Russia o Israel or North Korea. Gawin mo lahat kasi walang aalma, walang papalag. Bansang Pilipinas kang lit-lit mo ni hindi makabili ng magandang barko. Di ba mga kababayan ko, ituloy pa natin paano masuplak itong si Tariela na ito. Sapagkat sa akin, anuman ang political affiliation natin, pagdating sa Pangulo sa ibang bansa, iisa tayo. Solid dapat tayo, nakatayo dapat tayo sa Pangulo natin, pag-usapin na ng ibang bansa na. Kaya sana po, nakikiusap po ako sa Chinese Embassy at sa ating mga kasama na sana po ay matapos na ito. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Ako po ay... Stop taking meeting notes and let ClickUp AI. Ayan mga kababayan, ang ni Robin Padilla. So i-check naman natin ang mga komento ng mga tao. Sila ba ay pumapanig dito kay Tariela? O eto po. Ayan, duwag kasi yan si Tariela at puro dakdak. O tignan nyo, nasabihin madakdak itong si Tariela. Kunwari matapang pero pag binomba ng kanon, ng water cannon, umiiyak, kayo gumanti. Pero ito, opinion ko, bayaran ka ng China tapos 10 ng aking pamilya, di boboto sa'yo. Ang press mo si Digong. O yan, mga tangalista, bobolista. Ito yung mga, kunwari, makabayan, pero hindi naman, tahimik sa flood control. O, tignan nyo, sabi ng mga tangalista, isang Muslim, tuta ng China, Senator Robin. O, tignan mo. Ito mga ito, hindi nakakakita ng logic ang mga ito mga kababayan. Hindi nakakakita ng lohika. Ayan o, isang Muslim, tuta ng China, Senator Robin Padilla. Mahiya ka naman sa balat mo. Dito nakikita ang pinagtatanggol mo na China. Mamamayang Pilipino, iboto nyo ulit ang taong ito. Tapang tao si Robin Muslim. Ayan. Sinasabihan nila na si Robin Padilla daw ay isang pro-China at si Marcoleta
Kayo kasi mga bobo kayo. Mga tangalista. Yan ang sabi ng komento. Ayan o. Dahilan mo ay dahilan ng isang hindi sibilisadong tao. Ayan, tignan mo. Empleyado ng government ng Pilipinas, opisyales pa, bakit ganun mag-isip? Wala ka bang gamit made in China? O, tignan nyo mga kababayan. Drug dependent ang boss niya ayon kay Senator Amy Marcos. Ang bangag. Wala sa tamang isip, kaya yung ayudante niya, ganun din. Akala mo may laban sa China, wag puro yabang at pasikat. Diplomatic ang estilo, hanggang dulo, bagsak ata sa PMA yan. O tignan nyo mga kababayan, kasi nga dito, kung gusto natin na mapayapa at hindi magkagera, ayusin natin ang AI note taker, mga do it for sinasabi you. natin. Ayusin natin yung pakikipag-usap natin sa mga kapitbahay natin. Alam nyo mga kababayan, kung talagang matapang si Tariela, pag binomba ng water cannon ng mga PSG, bombahin rin niya. Hindi yung magpapaawa, hindi makabili ng water cannon na malaki. Puro water gun lang. Yung laro na bata. May budget naman, hindi bumili ng barko na malaki. Oh, magkano lang naman kung magkano ang binubulsa ng mga kurakot. May budget naman kayo. Pero nung ginagawa nyo, nasaan ang budget? Wala kayong mga kagamitan na pwedeng ibangga sa China. Tapos ang tatapang nyo, sasabihin nyo maka-Pilipino kayo. Ano ito? Ilalagay nyo sa peligro mga Pilipino? Parang kinagat mo yung lion. Yung leones. Dambuhalang pating yang kinakagat mo, tas ikaw sapsap ka lang. Lumugar ka. Hindi ako pro-China, pero may logic dito si May Marcoleta at Robin Padilla. Sa totoo lang. Hindi ako maka-pro-China, pero alam ko yung sinasabi ni Robin Padilla dito. Ang tatapang nyo sa China, pero pa sa usaping corruption sa Pilipinas. Mga tahimik kayo, di bobo kayo. Ayan, sinasabi ni Robin Padilla dito. Parang ganun na din. Nakinig at napanood ko po ang mga talumpati ng ating mahal na kasama, Senator Risa Hontiveros, Senator Marcoleta, Senator Erwin Tulfo, patungkol po sa kaganapan na nangyayari ngayon sa pagitan ng Chinese Embassy at sa atin pong mga senador. Ang akin po lang mungkahi sana, ako po ay naniniwala, mga mahal kong kasama, na itong usapin nito ay masyadong popular sa ating mga kababayan. At ang magsalita ka ng patungkol sa pagsasaayos ng singgalot na ito ay hindi pabor sa sino man na magsasalita nang gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Pero sa usapin nito, ako po ay tatanggapin ko kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin, kung sasabihin nilang, pro-China yan. Kita nyo mga kababayan, dito kasi yung mga tangalista, bobolista, pinkilista, bangagista, mga parang hindi naliligo, kaya hindi natatawasan ng katawan eh. Pag sinabi mo ang iyong mga opinion, bakit kailangan nating rumispeto, igalang ang mga foreign relationship natin, lalong-lalo na sa Sigalot, sa West Philippine Sea, gamitin natin ang diplomasyang pakikipag-usap. Yan ang sinasabi ni Marcoleta at nitong si Robin Padilla. Hindi yung akala mo, sinlakas mo ang Amerika, Tariela. Pero pagka winasiwas ka na ng water cannon, umiiyak ka. Yan ang sinasabi ni Robin Padilla. Ang tapang-tapang mo magsalita. Pero pag water cannon ka na, umiiyak ka na. Lagi kang paawa, di ka makabili ng barkong malaki. O yan, sabihin mo sa ama mo. Yan ang sinasabi ni Robin Padilla, may budget naman kayo. Diba? Tapos papaawi effect. Diba?
Tas ang tapang-tamang sa mga statement, sa mga press con, babastusin ng presidente. Nung binakbakan ka na, umiiyak ka na, ikaw pa yung nagsasabi na paawa. Hala ka. Yari na. Okay lang po. Wala pong problema. Ang akin pong gustong sabihin sa ating mga kababayan, alam niyo, ang isang bagay, pag hindi natin inayos, pag hindi tayo nagtulong-tulong na maayos, lalong-lalo na sa kapitbahay natin, kapitbansa natin, hindi po ito makatutulong sa atin. Hindi po ibig sabihin na ako'y pumapayag na pagsalitaan ng hindi maganda ang ating mga kasama ng Chinese Embassy. Aba, hindi rin naman tama yon. Pero, hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno na isang unipermado pa ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China. Sapagkat kanina po, habang nag-uusap kami ni Senator Amy Marcos, sabi ko sa kanya, kung yan, ginawa ng China sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos, ako'y oposisyon, pero gagawin nila yan kay Bongbong, ay unang-una po ako magagalit. Sapagkat hindi ako papayag na babawin ng kahit na sino ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ako papayag na gawan ng karikature kahit ako'y oposisyon, na gawan ng ganyan ang ating Pangulo. Sapagkat ang Pangulo ng isang bansa, yan po ang tinatawag nating representasyon ng ating bayan, katumbas ng bandila. Oh, wait lang mga kababayan na. Ano ba yung ginawa ni Tariela dito? Bakit galit na galit ang China? Ito po mga kababayan, tignan po natin ito ha. Meron akong ipapakita sa inyo. Ito po. Para po sa kaalaman ng lahat. Ito po, Tariela. Mocking Xi Jinping. Ito po. Xi Jinping. Ayan mga kababayan, ito po. So ito si Tariela. Ito po mga kababayan, si Tariela. Saan nga ba si Tariela dito? Ito po, Tariela. Commodore, wait lang ha. Commodore. Ito. Mga kababayan, ito po. Ito si Tariela. May press con kasi ito mga kababayan. Nasaan na ba si Tariela dito? Inano niya kasi si Xi Jinping dito eh. Yung cartoon picture. Cartoon pic. Ito po mga kababayan, check nga natin yung nasaan kaya yung ito po si asan na nga ba yung ano dito? Hanapin ko lang ha. Tariela, Xi Jinping. Commodore Tariela. PSG versus Xi Jinping. Ito po. Xi Jinping, China. Ito po. Ito si Tariela. Di ko makita yung picture ni Xi Jinping eh. Ginawang kasi eh. Ginawang katatawanan itong si Tariela, si Xi Jinping, kaya nagagalit ang China ngayon. Saan na yun mga kababayan ko? Wait lang ha. Hanapin natin ito. Ito si Tariela. Ayan mga kababayan, si Tariela. Di ko lang mahanap yung picture ni Xi Jinping dito eh. Kaya nagagalit yung China mga kababayan. Ito po, papakita ko lang sa inyo. Ginawa niya kasing katatawanan. Kaya nagagalit ang
ang Chinese Embassy ngayon. Para sa kaalaman ng lahat mga kababayan, kasi pagka mga foreign relation po, kailangan ayusin natin ang pakikipag-usap. Hindi yung bara-bara, 'di ba? Nagiging bara-bara kasi mga kababayan eh. Naging bara-bara kasi dapat hindi bara-bara para maging maayos ito. 'Di ba mga kababayan? O ito po yung sinabi po. Ayan o. Tariela. Ayan, ito po mga kababayan para po sa kaalaman ng lahat. Ito po, ipapakita ko lang sa inyo para po malaman nyo po ito. Ito po ang inano ni Tarrela. Ayan, ito po mga kababayan. Ayan, ito po yung picture ni Ayan, ito po yung picture. Kita nyo po mga kababayan, no? Kaya galit na galit ang China dito. Kayo ho ba, yung si BBM, ginawa po ng China, napapangitin yung itsura, ginawang monster. Hindi din ba kayo magagalit ng mga Pilipino? Binastos yung presidente nyo? Ayan no, mga kababayan. Tumangging mag-sorry sa China. Ayan, ayaw mag-sorry sa China. Okay? So ngayon po, ito po, si Robin Padilla. Ayan, ito po si Robin Padilla. Ito yung kanya mga banat dito. Ayan, check po natin. Ayan po. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Kung ano ang tingin natin sa bandila, yan ang tingin natin sa Pangulo. Kaya, kung ano man po ang ginawa ni Admiral Tariela, ay pinakikiusapan ko po siya na huwag niyang ulitin. Sapagkat, pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? O, yan ang sinasabi natin dito mga kababayan. Ang tapang-tapang nilang magsasalita pag press con. Girayin natin ang China, girayin natin. Pero pag winoter cannon, ayaw naman gumanti. Ayaw bumili ng malalaking barko. May pera naman ang Pilipinas. Huwag niyong sabihin walang pera ang Pilipinas. Binubulsa nyo lang. Mali-malita, trilyon ang ninanakaw ng mga buhaya, lalong-lalo na sa flood control. O tignan nyo ang Blue Ribbon Committee. Si Pinky Lista, naglabas ang dalawang witness. Nung in-interrogate na ni Marcoleta, imbes na yung witness, ang sasagot, aba si Pinky. Na tila ayaw niyang magkamali. Baka magkamali yung dalawang star witness na babae. Di ba mga kababayan? O, ang tatapang nyo. Labanan natin ang China, labanan natin. Pero sa flood control, totoong issue. Di ba mga kababayan? Tama si Robin Padilla at Marcoleta dito. Ang tatapang nyo pagdating ng China, West Philippine Sea. Pero yung totoong nangyayari sa loob ng bansa ng mga pagnanakaw, pagbubulsa ng mga maleta, nangunguna ang Blue Ribbon Committee na pinagtatanggol ang mga buhaya. Yan ang sinabi ni Marcoleta, hindi ako ang nagsasabi. Gumawa ng minority report si Marcoleta, sinabihang bastos si Marcoleta, inunahan daw ang kanyang pride. Labag yan sa pulisiya ng Blue Ribbon Committee. Ayan, bistado, garantisado, sintado,
De punto, dos porsido. O, ano pang gusto nyo sabihin natin? Ang tatapang nyo. Labanan natin ang China, pero yung mga totoong mga magnanakaw ngayon, hindi nyo man lang kayang kontrahin. Hindi nyo man lang kayang sabihan, "Uy, tumigil kayo sa magnanakaw." Bagkus mga tahimik, mga pipi, natapalan ang muka. Tapos sasabihin nyo, pro-China si Robin Padilla, pro-China si Marcoleta. Pag nagsasabi, pag sinampal naman kayo ng China, umiiyak kayo, nagmamakaawa kayo. Hindi ako pro-China ha. Ipinagtatanggol ko ang Pilipinas sa mga tunay na mga buwaya. Pinagtatanggol ko ang Pilipinas gaya ni Marcoleta, gaya ni Robin. Ako, logic lang mga kababayan. Huwag tayong maging bobo, huwag tayong maging tangalista dito. Kagaya ba natin ng Amerika? Nang gusto niyang ipadukot yung presidente ng Venezuela, magagawa natin? Lumugar tayo. Hindi tayo gaya ni Donald Trump na siga-siga. Di ba mga kababayan? Tapos pag binanatan ka, paawa ka naman. Tariela. Sabi nga ni Marcoleta, si Tariela na ba ang spokesperson? Di ba dapat? Embahada ng Pilipinas ang nagsasalita. Bakit ito si Tariela ng PSG ang laging nagsasalita kontra sa West Philippine Sea? Hindi naman marunong sa foreign relationship. Banat ng banat. Kasi nga, akala niya kasi siya si Donald Trump. Di ba mga kababayan? O sinong nakakahiya dito? Tapos sasabihin nyo, pro-China si Marcoleta at Robin Padilla? Diyos ko Lord. Ang mga ito, di natin alam kung anong mga isip ng mga ito. Puro tangaliste, boboliste. Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong tinatawag nating tanod ng Coast Guard kayo pareho. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag hindi naman pwede yun. Yun ang tinatawag natin na escalation. Pero kung dalawa kayong white ship dyan at nagbombahan kayo ng tubig dyan, walang ano yun. Walang issue yun. Walang escalation yun. Dahil pareho kayong tanod baybayin. Pareho kayong nagpoprotekta ng coast natin. Pero para sa usapin nang ikaw ay magtatalumpati at gagawin mong katatawanan yung Pangulo ng isang bansa, palagay ko, inuulit ko po, ako po ay oposisyon. Pero kahit sinong gumawa niyan sa presidente ko, hindi ako papayag. Ako'y tatayo din at talagang makakatikim din sa akin yun ng mga salitang hindi niya makakain. Sapagkat sa akin, anuman ang political affiliation natin, pagdating sa Pangulo sa ibang bansa, iisa tayo. Solid dapat tayo, nakatayo dapat tayo sa Pangulo natin, pag-usapin na ng ibang bansa na. Ayan mga kababayan. Ano masasabi nyo po sa sinasabi ni Robin Padilla? Sana po nakikinig po yung mga tangalista, bobolista, bayadlista, dilawantista, manicurista, natangalista, maligo-ligo. Yan ang sabi ni Senador Marcoleta dito at Robin Padilla. Diba? Huwag kayong masyadong matapang. Hindi naman kay si Donald Trump. Diba? Tignan nyo yung vlogger na yung vlogger na Russian. Meron palang sariling cellphone sa kulungan. Yung mga warden dun sa kulungan, pinagtatatanggal na. Yung 5 yata ito na opisyal ng kulungan. Bakit nagkaroon ng cellphone yung Russian na yun? Ngayon, sinasabi ng Russian, sobrang corrupt ng kulungan na ito.
Money talk ito sa kulungan sa Pilipinas. Yan ang sinasabi niya sa kanyang mga vlog ngayon. Talagang parang naka-journal yung kanyang araw-araw na pamumuhay sa kulungan kasi naka-vlog ito. Ngayon may complete na vlog ang kanyang istorya nung nakulong siya ng 9 na buwan. O tapos ngayon sabi ni John Vic, extradite daw niya itong Russian vlogger na ito pabalik ng Pilipinas. Ano yun? Si Donald Trump ka ba, John Vic? Kaya mo bang pabalikin doon? Nasa Russia na? Kung ikaw si Donald Trump, maaari. Pero hindi eh. O ngayon mga kababayan, ano masasabi nyo kay Marcoleta at Robin Padilla? Dahil nasalpak itong si Tariela dito. Isang like, isang share po at isang subscribe. For transparency, for a better democracy. Mga kababayan, salamat po sa inyo. Sino ba ang mga pro-China talaga? Sino ang mga nagpapakilala ng mga kabayan? Pero sariling problema, ang tunay na problema na issue sa lipunan, umiiwas sila. Pero, sa likod nito, sariling interes ang pinakaiingatan dito. Nagpapakilala sila na sila yung makabayan pero hindi naman. Bagkus, mga sariling bulsa ang inaalagaan. Pinaiingatan ang kanilang mga bulsa. Baka mabawasan. Mga kababayan ko, salamat po sa inyong lahat. Nasaan po kayo? Mga OFW, i-comment nyo po anong lugar po kayo nagko-comment at nanonood para ma-replyin ko kayo isa-isa. Okay po, mabuhay. Ako si The Wonders Philippines. Salamat.